Munggo, munggo, munggo. Welcome sa ating channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Usapang kalusugan po tayo dahil para sa akin mas mahalaga ang kalusugan kaysa anumang kayamanan na meron tayo. Kasi wala na itong saysay kung tayo mismo ay hindi na makikinabang nito. At kung magugustuhan mo ang ganitong topic, stay tuned in ka lang. At nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa ating channel. Maraming salamat po. At ang pag-uusapan natin ngayon, ang mga benepisyo na makukuha natin sa munggo. At isisigurado ko sa iyo, sa video na ito mapapakain ka na talaga ng munggo. At least twice a week man lang. Maliban kasi sa mura lang sa merkado ang munggo, napakarami din itong benepisyo. At sa mga nagsasabing, bawal ang munggo sa may mga rayuma o arthritis, maling paniniwala po yon. Hindi po totoo na bawal nila kainin ang munggo. Nagsalita na po dyan ang UP Philippines General Hospital, yung mga doktor nila at yung pinaka-expert nila pagdating sa rayuma. Pagkakaalam ko may mga ginawa na silang libro para dyan na pwedeng-pwede kumain ng munggo ang may mga rayuma. Base kasi sa mga sinasabi ng mga doktor, maraming klase ang rayuma. Pag sinabing osteoarthritis, ito yung arthritis ng pagkaedad, pwedeng-pwede ang munggo dito. At ayon sa mga doktor, nakakabawas pa nga ito ng mga inflammation o joint inflammation. Pag rheumatoid arthritis naman, pwede pa rin ang munggo. Ngayon, kung mataas ang uric acid mo tapos may gout ka, pwede pa rin ang munggo. Pero dapat konti lang, siguro 1 cup lang, kumbaga nasa tamang dami. Hindi pa rin siya ang pinakabawal para sa mga matataas na uric acid. Ang pinakabawal talaga ay yung maraming karne o alak para doon sa may mga gout. Ang munggo ay low glycemic index siya. Ibig sabihin, kahit makakain ka ng marami, hindi tataas masyado ang sugar mo. O pwede nating sabihin, meron siyang sugar blood control. At meron din siyang pampababa ng timbang o weight loss. At ang munggo, nagbibigay din ito ng benepisyo para sa may mga arthritis. Kabaliktaran naman ito sa mga nalalaman natin. Dahil may fiber siya, may protein at may antioxidants na nakakabawas ng joint inflammation at arthritis pain. Kaya wag po nating sisihin ang munggo kung masakit ang katawan natin dahil healthy po talaga siyang kainin. Ang munggo ay isa sa pinakamataas na source ng protina at isa siya sa pinakamagandang protein, ang vegetable protein. Para lumakas tayo, para sa mga muscles natin, imbis na baka o baboy na napakamahal na sa ating merkado sa ngayon at pwede ka pang magkaroon ng mataas na bad cholesterol, sanhi pa ng pagkakaroon ng pagbabara sa puso. Ulitin ko, nasa munggo lang ang protina na maganda, high source of protein, meron siyang antioxidants, meron din siyang amino acids, at maganda din siya para sa blood pressure. At hindi lang yan, nakakababa din siya ng bad cholesterols. At bawas pa yan sa heart disease. Okay? Ngayon, isa-isahin natin ang mga benepisyo na makukuha natin sa munggo. Sigurado ako pagkatapos mo panoorin ang video na ito, magluluto na talaga kayo ng munggo. Okay, una, sobrang dami ng nutrients sa munggo. 1 cup ng munggo, 14 grams ng protein, pampalakas ito at meron din siyang fiber, pampadumi o regular na pagdumi at iwas colon cancer. Napakaganda nito, high fiber, folate B9, mataas ang vitamin B9 niya, 80% pang buntis. Kailangan din natin ng vitamin B niya pang anti-stress. Ang munggo mataas din siya sa minerals, manganese, magnesium, vitamin B1, phosphorus, iron, copper at potassium. Halos kumpleto siya. Beans kasi siya kaya siya maganda. High protein, low fats, low sodium, cholesterol free, at pinakamaganda pa sa kanya, high fiber na siya, high protein pa. Isa sa pinakamagandang pagkain na ginawa ng Panginoon. Plant-based amino acid. Pampalakas talaga siya ng katawan. Pangalawa, mataas siya sa antioxidants. Mga oxidants ito na nakakatulong para iwas pamamaga. Kasi ang mga pamamaga ay nagdudulot ito ng mga chronic disease, okay? Pag-usapan muna natin saglit kung ano-ano itong mga chronic disease. Base sa aking pananaliksik, lahat tayo pwedeng tamaan nito. Edad 40, 50, 60 at 70s. Ayon sa mga pag-aaral ng mga doktor, wala tayong kawala dito. Ito yung mga sakit ng dala ng pagkaedad tulad ng high blood, halos 58% magkakaroon ng high blood kapag senior.
High cholesterol, 47% halos magkakaroon. Arthritis, halos lahat magkakaroon. Bara sa puso, diabetes, sakit sa kidney, mahina na puso, depresyon, pag-ulyanin at sakit sa baga. Itong mga sakit na ito ay kalaban natin. Ayon po yan sa mga pag-aaral ng mga doktor. Kaya kapag kumain ka ng pagkain na may maraming antioxidants tulad ng pagkaing munggo, babawasan niya ang mga posibilidad na magkakaroon ng mga sakit na nababanggit ko o tinatawag na chronic disease. So ngayon, unti-unti nyo nang nalalaman ang kakayahan ng munggo. Kaya niyang mag-prevent sa mga nabanggit ko na mga sakit. Kaya kung napapansin nyo ang mga vegetarian, healthy talaga sila. Pangatlo, kaya din niyang pababain ang mga bad cholesterol. Ngayon, kung gusto mong tumaas ang bad cholesterol level nyo, pwede kang kumain ng matatabang pagkain, mga mamantikang pagkain. Joke lang po. Maganda ang munggo talaga. Lower cholesterol siya, lowest LDL, at napatunayan na yan ng 26 na study. Nakapag kumain ka ng munggo, mababa ang bad cholesterol mo. At kapag bumaba ang bad cholesterol mo, maganda din yan sa puso. Pang-apat, mataas po siya sa potassium, magnesium at fiber. Nakakababa din siya ng blood pressure. Pinatunayan ito ng 8 ekspertong pag-aaral na kapag madalas kang kumain ng munggo, nakakapagpababa ng blood pressure. Ayon yan sa mga ekspertong doktor na nakapag high blood ka, bababa ito. At kapag normal pressure ka, bababa din ito ng konti. Kaya ayon sa kanila, maganda talaga ang pagkain ng munggo. Panglima, mataas ang nutrients niya. Di hamak na mas mabuti ito kaysa kakain ka ng mga matatamis na pagkain tulad ng donuts at cake. Maganda talaga ang munggo dahil mataas siya sa fiber at starch. Maganda din siya sa tiyan. Kaya siya maganda sa tiyan dahil meron siyang soluble fiber na pectin, meron siyang resistant starch, pangpadumi at regular na pangpadumi, para hindi magkakaroon ng almoranas, hindi magka-anal tissue, at hindi masakit at matigas ang pagdumi natin. Sabayan nyo na lang na maraming tubig o damihan ang sabaw ng munggo. Kasi kapag maraming fiber ang kinakain mo, dapat maraming liquid o tubig ang iniinom mo. Alam naman natin ng normal na tubig na iniinom natin, 8 to 12 glass a day. Kasi fiber siya, kasi kapag hindi ka uminom ng maraming tubig, baka maimbak yung fiber sa tiyan, baka mas lalong maging constipated. Kaya yung mga taong nagiinom ng fiber supplement, inom kayo ng maraming tubig. Fiber siya, kaya kailangan niya ng alalay ng maraming tubig para lumambot siya at madaling ma-release. Tapos, ang munggo ay nakakabawas din para hindi magkakaroon ng colon cancer. High fiber kaya iwas cancer talaga ito. Nililinis din ng fiber ang mga bituka natin at mabilis tunawin ang carbohydrates ng munggo. Dahil nga mabilis tunawin, hindi ka masyado nauutot. Pang-anim, tulad ng nabanggit ko kanina, ang munggo ay low glycemic index kaya pwedeng-pwede siya sa may mga diabetes. Hindi siya nakakataas ng blood sugar. High fiber, high protein, at nakapababa siya ng blood sugar. May antioxidants pa, kaya maganda sa blood sugar. Lahat talaga ito maganda sa diabetes. Pang-pito, pangpapayat. Maganda ang munggo para sa mga gustong magpapayat. Yung weight loss niya, hindi lang dahil sa fiber, nakita din daw ng mga ekspertong doktor na ang munggo mayroong hormones na ghrelin, pampagutom, at may hormones din na pangpapabusog. May mga hormones kasi tayo sa katawan natin. Ang ginagawa ng munggo ay maganda. Binabawasan niya ang hormones ng pampagutom kapag busog ka. Kaya ayon sa pag-aaral, kapag kumain ka ng munggo, 31% more full, mas busog, mas kalmado ang tiyan natin. Pang-8, para sa mga buntis, napakaganda ang munggo para sa inyo. Tulad ng nabanggit ko kanina, folate, vitamin B9, sobrang taas niya. Meron din siyang iron para sa buntis. At kung anemic naman, meron siyang folate, iron at protein, bagay na bagay. Pang-siyam, napakabilis iluto. Huwag nyo lang masyadong haluan ng taba. Kung may isda, mas maganda isda na lang ang isahog nyo. Tapos, huwag masyado alatan. Yung iba kasi gusto yung patis o bagong ang ilagay. Kaya lang, huwag nyo masyado haluan ng marami para hindi masyado maalat. Ang maganda pa sa munggo, haluan nyo ng mga green na dahon ng gulay, ampalaya at malunggay o iba pa. Okay? Alam kong marami na naman kayong natutunan sa video na ito. At dito ko na lang tapusin ang video na ito. At maraming salamat po ulit. Paalam.